Katulad ng ibang kinikwestyong proyekto, pinuntahan din ng Billionaire News Channel ang San Pedro, Laguna para silipin ang river wall na dapat sanang itinayo roon. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, anong natuklasan mo yan? Willard, matapos ang malalaking revelasyon sa Senado tungkol sa flood control projects, tumungo tayo sa mga coordinate na inilabas ng website ni Pangulong Bongbong Marcos at isa dyan yung proyekto ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Manukan at tambakan ng gamit ang tumambad sa Billionaire News Channel team nang bisitahin ang dapat sanay milyones na flood control project dito sa San Pedro, Laguna. Walang trace ng construction o anumang equipment. Base sa sumbong sa Pangulo.ph, river wall ang dapat na itinayo sa site na ito. Ang contractor, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari ni Sara Diskaya. 91.6 million pesos ang project na ito at dapat 2023 pa natapos. Pero ayon sa isa sa lot owners sa area, ni Backhoe, hindi nila na-witness para magtayo ng river wall. Tinuro pa sa amin ang riprap sa lugar, kaya lang 3 dekada na raw ito naroon. Ang Alpha and Omega ay top 2 sa 15 firms na kumorner sa higit kumulang 100 billion pesos sa flood control projects sa Pilipinas. Isa ito sa 3 firms na pagmamay-ari ng Diskaya family. Ang dalawa pa ang St. Timothy Construction Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Tinuro ng mga residente sa BNC team ang isa pang malapit na river wall na anilay delayed naman ang construction. Kaya lang hindi ito sa mga Diskaya. Ongoing construction ito ng kontratistang DT Resio Incorporated na nagkakahalagang 93 million pesos. February 2024 ito sinimulan at dapat nitong Enero pa natapos. Ayon sa mga trabahador, kaya raw delayed ang completion ay dahil sa madalas na masamang panahon. Pero tanong ng mga taga roon, hindi bahain ng subdivision, kaya't para saan ang river walls? Binigay ng isang source mula sa Alpha and Omega ang tamang coordinates ng kanilang proyekto at natuntun naman ito ng aming team. Paglilinaw nila, may station limit kasi ang mga contractor sa kahabaan ng Tunasan River, kaya raw hindi agad nahanap ang kanilang proyekto. Una nang binisita ng aming team ang isa pang proyekto ng mga Diskaya dito rin sa San Pedro. Yan ay sa kahabaan ng Santo Niño Street. Matatandaang may hinaingang mga residente doon dahil sa perwisyong dinala ng isang backhoe ng St. Gerard na sumira sa ilan sa properties nila. Reklamo pa ng mga residente, delayed na nga ang flood control projects na natuntun ng BNC, sandbags lang din daw ang nakita nila roon. Tumugon na si Curly sa BNC na asawa ni Sara Diskaya. Anya, hindi pa nila alam kung sa kanila nga ang proyekto, lalo na't ito-terminate naman daw ito ng DPWH sakaling totoo nga ito. Kadalasan pa raw sa right-of-way nagkakaproblema sa mga proyekto at ang ahensya na ang dapat sumagot nito. Wala raw rason para maging substandard ang kanilang mga proyekto, lalo na't sumusunod sila sa batas at kadalasan sila pa nga raw ang nagsusumbong kapag may napansin silang hindi okay ang bidding. Nambagiti ng BNC ang issue ng mga residente sa may Santo Niño kung saan nakatenga ang kanilang backhoe, ani Diskaya. Sakaling may report ang DPWH sa kanila, i-compensate agad nila ito para hindi maperwisyo ang mga residente at matulungan ang mga taga roon. Willard, mismong si Curly Diskaya ang nagbigay sa atin ng tamang coordinates ng kanilang proyekto na nagkakahalaga ng 91.6 million pesos at kaninang hapon natuntun din ito ng ating BNC team. At kanina lumapit na rin sa atin itong DPWH Laguna 2nd District Engineering Office at sinabing handa silang samahan tayo sa site ng proyekto sa mga susunod na araw, and we are more than happy to be accommodated by the
agency at umaabot at habang naglilibot naman tayo dito sa San Pedro kanina, natuklasan natin na may isang ospital na nagngangalang LPH San Pedro District Hospital na madalas daw bahain tuwing tag-ulan at kadalasan umaabot pa sa tuhod hanggang bewang yung tubig kapag malakas daw yung ulan. At ayon sa ating source, noong October 2024, may humigit kumulang 50 na staff yung na-stranded sa loob daw ng hospital dahil sa kasagsagan ng bagyo, and we've yet to get the side of officials at staff nitong nasabing ospital. Yan ang latest dito sa San Pedro, Laguna. Balik sa'yo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa San Pedro, Laguna.